So, ito na po ang ating sinagang na alatansyong. Sa bowl mo na ilagay yung dahon ng kangkong pwede para mas fresh. Hindi mo naman kailangan lutuin ng bonggang-bongga yun eh. Hugasan mo lang ng maigi. So, ito na siya. Itatry natin ang karne, kung tama ba ang kanyang pagkaluto. Try natin yung sabaw. Perfect. Try natin yung karne. Good morning guys! Welcome back. It's Monday. It's Jonathan Arbuda and you're watching I Love Tansyong TV. Monday na naman guys. So, ngayon, mamaya siguro no, agahan ko na lang pagpasok ng shift ko dahil magsiset up pa ako dito ng yung telephone, yung hard phone na pinadala sa akin ng company ko. So, isa-set up ko pa siya. Technically, hindi ko pa alam kung paano. So, i-remote na lang nila yung ang instruction. So, for now, since umaga pa lang, alas 9, tama, alas 9 pa ng umaga, hindi pa ako natulog mula kagabi dahil kailangan kong ibalik yung body clock ko into kabaligtaran para mamaya matutulog ako after nitong pagluluto natin ngayon. Gigising ulit ako mamayang gabi. Pero for now, umaga kasi wala pa akong kain. So, magluluto tayo ngayon. Balita ko nga ay binalik na naman, 'di ba? Mula sa GCQ, ang Metro Manila na naman in CR ay effective bukas, August 4, ay mag-MECQ na naman siya. So, talagang balik na naman sa dati yung buhay natin, nakakulong na naman siya. Ngayon, magluluto tayo dahil nakabili ako ng Ricardo, bumili ako ng dalawang pangsigang, 20 pesos each. Tapos 40 pesos to dalawa. Dalawa na binili ko baka kasi kulangin. At least meron tayong backup dahil mahilig ako sa maasim talaga. Kapag sinigang sobrang aasiman ko talaga siya. 3 sili, 5 piso. Sitaw na ganito kadami guys. Ayan, ganyan siya kadami. Ito ay worth 20 pesos. Then bumili ako ng kangkong. So ganyan kadami yung kangkong natin ay worth 15 pesos. At kung nakikita nyo guys, nagde-defrost na tayo ngayon ng ating karne. Ito ay pork belly. So pinahiwa ko na siya ng pangsigang. So dinefrost ko muna siya, hugasan. Bumili na rin ako ng pandesal, 10 piso. Tigdo-dos kasi isa nito. Wala pa kasi ako kumain ng gutom na ako eh. Pwede na, masarap na siya. And magsasain na rin ako dahil wala pa akong kanin. But at least, pag naluto yung sinigang, mayroon na tayong kanin. Gutom na talaga ako. Pandesal muna. Hey, turn on rice cooker. Sure, turning on rice cooker. Ito na yung ating baboy. Papakuluan natin dahil patanggalin ulit natin yung scums or yung impurity. Papakuluan natin, tapos itatapon natin yung sabaw, papalitan ng bago. So, there. Papakuluan lang muna natin siya. At maghihiwa na tayo ng ating mga rican. Hatiin ko siya dahil marami siya, yung halagang 20 pesos. So, igigisa natin yung isa, sasahog natin. Itatapon na natin tong sabaw, yung unang sabaw, kasi madumi to eh. So tinapon ko na guys ang kanyang sabaw at sinalang ko ulit ng walang sabaw para lumabas ang kanyang mantika. So dapat papalabasin natin yung mantika kasi doon natin igagisa natin siya sa sarili niyang mantika para pagkatapos natin tong hiwain tong mga ito, ihulog na lang natin sa dyan. So mas maganda kasi kapag bukod sa tinanggalan natin siya ng sabaw para hindi malansa, kapag pinapalabas natin yung mantika, mas natatanggal yung kanyang lansa. So, yun. So, ayan, makikita nyo medyo parang sunog-sunog na siya. So,
Kailangan may ganong texture guys, yung parang pinirito. Para parang ginawa mo siyang chicharon bago natin siya lagyan, gawin sinigang. Mas masarap yung ganyan drama. So, sunod na natin yung bawang kasi meron na siyang sariling mantika. At ang kanyang sibuyas. Haluin natin. Sunod natin ang kamatis. Mas masarap siya guys sa sinigang kapag igigisa muna yung karne. Tandaan niyo yan. So there. At tatakpan na natin. Nag-iinit yung utak ko ngayon dahil nagluluto ako, wala akong pangsabaw. Alam niyo yung sinabaw ko kanina guys, buti na lang meron akong natirang tubig na malamig. Ito yung pinangsabaw ko sa sinigang ngayon dahil wala akong na-receive na email correspondence coming from our water provider na BP Works na meron pala kaming maintenance ngayon buong araw. So pati paghuhugas ng gulay, wala. Buti na lang ito na lang oh. So hanggang alas 5 ng gabi pa to bago nila matapos to. Tapos pumunta ako sa baba, tsaka pa lang nila sinabi na nakapost daw sa elevator. Not all the unit owners naman kasi regularly nila pupunta sa elevator kasi nga ayaw nga lumabas sa unit dahil sa COVID, diba? So, at saka hindi rin kami nagbabasa sa bulletin at saka sa elevator dahil sobrang dami. Congested yung mga notice doon. Minsan mga outdated yung mga notice doon. So, hindi namin alam kung ano yung updated sa hindi kasi mabilis yung elevator eh. Pagpasok, labas ka kaagad. Tapos pag may mga tao kang kasabay, alam nga naman haharap ka sa kanila. So, para lang mabasa yung notice na nakasaad sa elevator. So, ngayon wala. Nga ako ngayon, wala akong tubig. Ito na lang, titipirin ko to. Ayan, pumunta na ako sa baba. At saka ko palang nalaman na may water interruption pala. So, wala pa yung sabaw ngayon. Buti nakasaing ako ng mabilisan kanina bago nag-shutdown. Kasi alas 8 pala yung shut. Buti nakapagpasabaw. Ito na. Wala. Yung gabi ko nga na nilagay ko doon, hindi ko hinugasan eh. Dahil wala. Ito na lang oh, pang inom ko na lang ito mamaya. So ayan guys, kumukulo na rin siya at medyo gumanda na tingnan yung sabaw na makikita nyo. So hayaan lang muna natin siya hanggat maluto. So nilagay na natin yung patatas guys at isunod na natin yung gabi. Salang ko na yung yung tangkay ng kangkong. Sinasama ko itong ganito eh, sayang kasi. So para na rin siyang pandagdag gulay. Tapos isabay ko na yung sitaw. Tapos siling green. Yan, hindi naman yung maanghang para lang magkaroon ng sipa. Tapos papakuluin lang natin siya ulit para maluto. 2,000 years later. May biglang tumulo siya guys. Parang ihi ng lang oh. Papatuluin ko muna siya no kasi mukhang madumi yata kung lalabas nito. Ayun, mukhang madumi nga. Oh my God. Oh my God! Kita niyo ba? Sobrang dumi. Alam mo, maitim. Ayan, kita niyo ba? Ang itim. Ngayon guys, titimplahan natin siya ng patis. Ground bagoong. So, para siyang bagoong na saba, ginamos na parang una sa ginamos. Kumbaga sabaw sa bagoong. So, yeah, tansyahin lang natin. Lagyan na natin ng paminta. Ground pepper. Ground na paminta. Siyempre, ang ating sinigang mix. No more sinigang mix. So, ito na siya guys. Titikman na natin.
Perfect. Okay na yung kanyang asim at saka alat. So, ilagay na natin yung dahon ng kangkong para hindi malata. Yun yung pinakahuli. Bago natin siya iserve, doon pa lang natin ilagay yung kangkong. So, kalahati muna ang ilagay natin kasi pwede natin ilagay ito mamaya yung ibang mga dahon. Tapos, yun. So, ito yung laman. Nalagyan natin ng sabaw. So, ito na po ang ating sinagang na alatansyong. So, makikita nyo guys, green at hindi pa malata ang kangkong dahil nga ang technique dyan, huling part mo na siyang ilagay. Kung pwede nga sa plato mo na siya ilagay or sa bowl mo na ilagay yung dahon ng kangkong pwede para mas fresh. Hindi mo naman kailangan lutuin ng bonggang-bongga yun eh. Hugasan mo lang ng maigi. So, ito na siya. Itatry natin ang karne, kung tama ba ang kanyang pagkaluto. Try natin yung sabaw. Perfect. So, ito yung karne. Perfect ang lambot at hindi na siya malansa. Sobrang sarap. So na, kain na guys! Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, hit like and paki-subscribe na din para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. I-share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo na mahilig magsinigang. Baka may matutunan kayo kasi very ordinary lang naman yung recipe ko. Ginagaya lang naman kung ano yung mga pinapanood ko sa YouTube at saka yung mga natutunan ko, experience na din. Kasi simple lang naman ang sinigang, sobrang bilis lang niyang lutuin at sobrang accessible lang ang kanyang mga ingredients. You can just grab it easily sa mga tapat mo kung may kangkungan ka dyan sa probinsya or pag may palengke ka. At saka yung sinigang mix, sobrang bilis lang yan. Kang saan-saan tindahan meron yan. So, lalagyan mo lang ng mapampaasim, bongga na siya. So, ang pinaka-technique dyan, asiman yun talaga siya ng bonggang-bongga dahil yun talaga yung nagpapasarap sa sinigang. Yung sobrang asim talaga. Sobrang asim talaga niya. Perfect. So, ngayon kakain na lang tayo. Kakain na ako ng agahan guys. Thank you so much for watching. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! See you on my next video ha. Bye! Ooh.